Ako ay dating guro ng Swanmen sa ibang mundo. 18 taon na ang nakalipas nang ako'y tinamaan ng kidlat at pumasok sa katawan na ito. Bigla na lang may nagsabi na ako raw ang tunay na anak ng pamilya yon na naipagpalit. Bumalik sa pamilya yon. At biglang na-trigger. Ang kwento ng tunay at peking anak. Hindi magandang marinig iyon. Pagkatapos mong bumalik, tawagin mo na siyang yun na anak na inampon sa bahay. Narito, regalo ito ng mga magulang mo para sa iyo. Sixuer ay mayroon ding isa. Magkapatid kayong dalawa, magpakabait kayo sa isa't isa. May kakaibang kahulugan ang yin at yang. Kung gusto mong makuha ang aking kapalaran, nasa kakayahan mo kung magagawa mo ba ito o hindi. Pagkatapos mong bumalik, tawagin mo na siyang yun muyu. Pang-apat sa ranggo. Huwag mong sisihin si Xuer sa mga nangyari noon. Hindi naman niya kasalanan. Mula sa sariling anak, naging walang kaugnayang dugo. Siyempre, masakit iyon sa kanya. Talagang kawawa na siya. Hindi pwede, tatawagin ko si Muki. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Sinasabi mo bang pinalitan ako habang nasa sinapupunan si Nan? At pagkatapos ay pinagsamantalahan ako ng isang peke. Naginugol ang 18 taon ng buhay ko. Na-enjoy ang pagmamahal ng aking mga mahal sa buhay. Hiniling Nixon na maging isang ampon na babae, na mamuhay sa bahay. At pagkatapos ay huwag mong alalahanin ito. Nagnakaw ng buhay ko. Nanay, bakit ganyan ka makapagsalita? Hindi naman kasalanan ni Xuer. Bakit mo siya sinisisi? Talaga namang parang isang magaspang na babae sa bukirin. Tama ka naman. Ikaw. Babayaran ka namin sa lahat ng iyong pinagdaanan. Kung ayaw mong magpalit ng pangalan, huwag na lang. Nakikita namin ang hindi mo pagsang-ayon kay Xuer. Kakabalik mo pa lang, marami ng gulo. Talagang nakakainis ka. Naayos na nitya ang kwarto mo. Matulog ka na dyan. Miyembro ng Muki. Dapat sana isayo ang kwarto ko. Ngunit nasanay na ako. Kung hindi, baka ikaw ang magdusa. Si Ihihi, napakabait ng ugali. Siguradong hindi ka magagalit sa akin, di ba? Xuer, ikaw na ang nakatira dito. Talagang nakasaad na pagbalik niya, lahat ay dapat niyang angkinin. Napaka-arte, Defi. C.A. Gishai. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa nanay. Ate, kung may kailangan ka dito sa bahay, sabihin mo lang sa amin. Huwag kang mag-atubiling. Sister Xu, epektibo ba talaga ang bracelet na binigay sa iyo ng master mo? Hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa kakayahan ng tatay at ng master mo? Sabi niya kung kaya, kaya talaga. Ngunit mayroon tayong ibang plano. O si Xuer ay mag-aalaga sa mga alalahanin ng tatay. Ako ay anak ng pamilya yun. Siyempre, kailangan kong alagaan ang mga magulang ko. Mew Mew, kumusta ang iyong pagtukla sa pamilya? Mew Mew, hindi ito maganda. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating para tingnan ka, baka magalit ang mga kapatid mo. Nasa labas ka lang at nagdurusa. Sobrang liit naman ng kwartong ito. Mas maliit pa kaysa sa laundry room sa bahay. Kakatapos ko lang dumaan sa tabi. Mas malaki ang ibang kwarto. Kung ikukumpara sa iba, talagang paboritong-paborito ang pamilya ni Miao Miao yun. Ay naku, Xiao Hei, huwag kang mag-alala. Pero hindi ito tungkol sa maliit na bagay. Ang tungkol dito ay napakalaki ng usapin ng Feng Shui. Sino ang gumawa ng banayad na pormasyon? Kalat-kalat at walang kwenta. Sa harap mo, para kang nagtuturo ng baril sa isang kilalang eksperto. Anong magandang araw ngayon? Nag-live stream ang host. Sa wakas, sa buhay ko, nakasaksi ako. Ano ang gusto ng host na gawin ngayon? Maganda ang mood ngayon. Magbigay ng benepisyo, gumawa ng mabuti. Para sa mga makakakuha, maari bang tulungan mo ako sa isang bagay? Guro, talagang may kailangan akong hilingin. Ang aking asawa ay simula noong nakaraang buwan. Ay bigla na lamang pumayat ng walang dahilan. Kahit na siya ay gising, hindi siya makapagsalita. Naghanap ako ng napakaraming doktor. Pati na rin ang iba't ibang guro. Pero wala ni isa ang nakapagpagaling sa aking asawa. Kung magagawan ako ng paraan ng guro upang gumaling ang aking asawa. Kahit pa kailangang umakyat sa bundok ng espada o lumusong sa dagat ng apoy, gagawin ko para pasalamatan ang master. Kaya kong ayusin. Bukas, sunduin mo ako. Bishibay, Yunfan, Son Yun Family. Mga kaibigan, ako ay magtatapos na. Magandang araw sa lahat. Hanggang sa muli. Medyo interesante ah. Nasaan ang guro? Kamusta? Ako ang emperador na iyong tinawag. Kailangan ng purple na daan para sa pagpapagamot. CJ. Guro, pakiusap. Nagkaroon ng kakaibang sakit ang aking asawa pagkatapos. Walang kahit anong liwanag na makikita. Kaya nagagawa ang ganitong uri ng maliit na palabas. Sino ang nagmungkahi nito? Ako ang nagmungkahi nito. Nakatulong ito upang maibsan ang sakit ni Tiago. Pagkatapos gawin ito, talagang bumuti ang kalagayan ng aking asawa. Mali kabaligtaran. Lahat ay naging madilim. Ang kalagayan ng ginang ay lalong lumalala. Kailangan nating buksan ang mga kortina.
para pumasok ang lahat ng sikat ng araw. Guro, paano mo nagawa yan? Buti na lang at natagpuan mo ako sa tamang oras. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay mahihirapan. Guro, ano bang nangyayari sa aking asawa? Ito ay tungkol sa mataas na kaluluwa ng kahoy. Guro, ano ang kahoy na naglalayo ng kaluluwa? May 3 kaluluwa at 6 na espiritu ang tao. Ang mataas na kahoy ng kaluluwa ay nagdadala ng 3 kaluluwa at 6 na espiritu. Upang maging pang-akit sa kayamanan. Maaari bang magtanong, Guro? Maaari bang mahanap muli ang nawalang kaluluwa ng aking asawa? Ngunit kailangan ninyong mag-ingat. Sigurong malapit sa tao. Dahil kailangan ni Bien makuha ang buhok at dugo. Gamit ni Suyoxi. May tanong ba dito ang master? Itong bisita. Ang kulay na itim na bakok ay paborito ng aming Ginoo. Tumigil, tumigil. Ano ang paborito? Kung gusto ng guro, maghukay na tayo. Diretso na lang tayong maghukay. Bakit may ganitong bagay? Ano ba itong kakaibang bagay? Ang baho. Ito ba ay hindi ang alahas ng asawa ko? Kaya ba ito ang bagay na iyon? Tama, ang buhok at dugo dito ay kayan. Gyu, paano natin masisira ang ganitong uri ng spell? Sino ba talaga ang tao ito? Gusto akong saktan. Nawasak na ang spell. Susunod ay alamin kung sino ang gumawa ng spell na ito. Saan pupunta ang tagapamahala? Tinitingnan ako ni Tio Lee habang lumalaki. Sinasabi mo bang si Tio Lee ang nagdulot ng kapahamakan sa aking ina? Guro, ito. Guro, ang kapalaran. Naghahanda akong kumuha ng ilang bulaklak na tsaa. Ang mundo ay hindi umaakyat. Mabuti ang trato sa akin ng Ginoo at Ginang Hini. Wala akong dahilan para saktan ang ginang. Guro, nagkakamali ka ba? Mga anak na may madilim na bilog sa ilalim ng mata. May anak ka, di ba? Ayan, Gil. Muki, alam ng lahat na may anak akong lalaki. Sinasabi ko na nga, hindi ko pa nasasabi. Sa katunayan, wala kang dahilan para gawin ang kahoy na ito. Nagnanakaw ng swerte sa pera. Pero paano kung ang anak mo ay may utang na napakalaki? O kaya naman ay ang sweldo mo ay hindi sapat para mabayaran iyon? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi naman siguro si Ginoong Muki. Kapag ang mataas na espiritu ng kahoy ay nasira, ang taong kinukuhaan ng swerte ay magbabalik ng doble. Hindi sapat ang swerte sa pera. Katawan ang isinakripisyo. Mukhang kalahati na lang ng buhay ang natira sa anak mo ngayon. Tatay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Gising na si Ginang, gising na siya. Nagsalita na si Ginang. Ano nang sinabi mo? Nagsalita na ang Ginang. Ginoong Gu. Sinabi ng Ginang na gusto niyang kumain. Sabi niya, okay. Agad ipagawa sa kusina ang paborito ng Ginang. Maliit na Ginoo, nandyan ka sa Haicheng. Kung kailangan mo ako, sabihin mo lang. Gagawin ko ang makakaya ko para sa iyo. Hindi kailangan. Master, ano ang gusto mong kainin? Ipaghahanda ko sa kusina. Ipapahanda ko sa kusina. May ipinadala bang mensahe si Yun sa iyo? Hindi ko talaga dapat pinayagan ang batang iyon na pumunta sa pamilya Gu. Si Emily. Gu ay nagmaneho at sinamahan si Miss Muki pauwi. Makulit na anak, lumuhod ka. Hindi pa rin nagpapatawad kay Gisens. Kakabalik lang ng anak kong babae dito sa bahay. Huwag kang magalit kung hindi pa niya naiintindihan. Zai Kiigandisan, ang tapang mo naman. Si Gihi Sese ay ngayon ay isang taong nagbibigay ng tulong sa pamilya namin. Kung gagawin mong mahirap siya, para kang nakikipag-away sa pamilya namin. Ihi Sese, ang maliit na anak. Aalagaan ko siya. Kahit ikaw ang kanyang ama, hindi ka exempted. Ito ay natural. Ako ang kanyang tagapangalaga. Siyempre, magiging mabuti ako sa kanya. Kung ganon, una, ibigay mo sa akin ang 18 taon ng aking allowance na nawala. Ayaw ko ng dagdag na 2 milyon. Siyempre. Master, ano ba naman ang 2 milyong ito? Basta gusto mo. Kaya kitang bigyan agad ng mas maraming pera. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, aksidenteng nailigtas ni Ate Muki si Ginang Gyu. Pero paano kung sa susunod? Baka sa susunod, sa atin naman mapunta ang galit niya. Sa totoo lang, sa tingin ko si Muksin ay ganito. Maaaring dahil sa kanyang pagkabata na hindi siya masyadong pinansin. Kaya nagkakaroon siya ng kaunting pagmamataas. At medyo mayabang. At saka, nararamdaman ko na. Parang ako ang kumuha ng 18 taon sa kanyang buhay. At si Kuya Che. Bobo, anong sinasabi mo? Si Iche ay may gusto sa iyo. Ang pagkakapanganak ni Hini ay hindi kasalanan mo. Bakit mo kailangang sisihin ang sarili mo? Tatay, kailangan talagang disiplinahin si Muki tungkol sa kanyang kayabangan. Sa pagkakataong ito, walang panganib. Pero paano kung may mangyaring masama? Sa tingin ko, may katwiran ang sinasabi ni Xuer. Mabuti si Papa, Mama at Papa. May magandang ideya ako. Siyaw mo, relax ka pa rin. Balak ng buong pamilya mo na ipak ka. At ipadala ka sa variety show. Xuyi, anong variety show? Anong kailangan mo sa akin? Sama-sama ang buong pamilya namin. Sa isang show na tinatawag na, mag-live tayo ng sabay-sabay.
Isang celebrity family variety show. Naka-sign up na rin ako para sa iyo. Kaya mag-ayos ka na sa mga susunod na araw para sa variety show. Sa oras na iyon, huwag masyadong magsalita o gumawa. Huwag tayong mapahiya. Ang programang ito ay ang nangungunang variety show sa imperyo. Maraming sikat na artista ang gustong makapasok pero hindi magawa. Kahit si Yeon-er, kailangan pa ring pumasa sa screening ng aplikasyon bago makapasok. Ayos lang pero darating din ang kuya ko sa oras na iyon. Kuya mo, pasaway ka. Yung mga nagbibigay sa'yo ng kaunting tip online. Tanggapin mo na ang kapatid na lalaki. Hindi ba pwedeng magkaroon ng kaunting prinsipyo? Ang tema ngayon ay tungkol sa metaphysics. Maraming mga eksperto dito. Hindi mo naman talaga sinasadya na iligtas si Ginoong Gu, di ba? Kung ganon, talagang magiging metaphysical ka na. Sa araw na ito, magkakaroon ka ng kapahamakan. Kailangan mo akong tawagan para malutas ito. Dahil sa pagkakaibigan natin. Sige, tatanggapin ko ang 5,000. Buwisit na bata. Saan mo natutunan ang mga ganyang kalokohan? At saka, mga sakuna pa. 5,000 para sa isang pirasong papel. Akala mo makakaloko ka sa akin. Walang paraan. 321. Tingnan mo. Sabi ko na magkakaroon ng masamang kapalaran. Hindi ka naman naniwala. Madilim ang iyong kapalaran. Magkakaroon ka pa ng mas maraming problema. Ngunit, ngayon ay 100,000 na ang halaga. Bumili ka ba? Ito ang iyong mga kalokohan. Maaga mong inayos ang florera. Gumawa ng mga maliit na mekanismo at magpanggap na multo. Kaya maliit, maniniwala ba ako? Sinasabi ko sa iyo, huwag mag-imbento ng mga ganitong kalokohan. Maging tapat ka lang. Hindi pa kumakain ng almusal siksiyaw ko. Ang Mama Pin ay isang palabas lang naman. Nabaliw ka na, ikaw ang aming munting prinsesa. Siyempre, dapat mong pahalagahan ang iyong karera. Ate, sadyang nagpaalam ako para makabalik para sa iyo. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Talagang pinarangalan siguro yun, Muksoy. Narinig ko na bagong ampon ang pamilya yun ng isang anak na babae. Bakit hindi natin siya nakita ngayon? Si Muki, natutulog pa ng mahimbing kanina. Sanay akong magising ng maaga para mag-yoga. Siguro ay natutulog pa siya ngayon. Pupuntahan ko siya para gisingin. Muki, ang aga mong nagising ngayon. Palagi akong maagang gumising. Nagsimula na ba ang recording ng variety show? Ang talino mo, Xiao Muki. Ang tuso talaga ni Yun Muksoy. May namatay ba kamakailan? Isang taong malapit sa'yo. Medyo matanda na. Nakalimutan kong sabihin sa lahat. Ang kapatid kong babae ay isang manghuhula. Kinjay, bakit hindi mo siya papaghuhulan? Tama, ako ay isang dalubhasa sa lupa. Mukhang may seryosong problema ka. Inirerekomenda kong humingi ka ng tulong sa akin. Muki Jiabin, baka nagkamali ka. Lumaki ako sa pangangalaga ng lola ko. Mayroon tayong isang kamag-anak na ito. Ngayon ay 79 na taong gulang na siya. Pero matatag pa rin. Hindi ako nagkakamali. Matagal nang pumanaw ang iyong lola. At ang nasa tabi mo ngayon, ay hindi mo lola. Sinasabi mong wala na ang lola ko. Pero buhay pa ang lola ko. Tatawag ako kay Xing ngayon. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag makialam? Isinasawalang bahala mo ba ang sinasabi ko? Pasensya na, mga kaibigan. Kakabalik lang ng kapatid kong inampon mula sa nayon. Wala siyang alam. Humingi ka ng tawad agad. Mabait na apo. Mabait na bata. Bakit ngayon ka lang tumawag kay lola? Wala lang, si lola lang ang tumawag. Kakatapos ko lang tumingin. Medyo delikado na ang sitwasyon ngayon. Mas mabuti sigurong lumayo ka dyan. Hindi siya tao. Kapatid na si Tanki. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Isipin na lang nating tapos na ito. Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako magsusorry? May lakas ka bang makipagsansa sa akin? Kung matatalo ka, humalik ka sa lupa at magsorry kay Kinjay. Sige, tatanggapin ko na. Pero kung matalo ka, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad sa akin. Kuya Black, medyo maganda ang palabas ngayon. Paano nila nagawang pagsama-samahin ang napakaraming taong hindi malinis? Hindi ba't maganda iyon? Maganda nga, di ba? Kaya mayroon ka ng mapaglalaruan. Sige na, mga kaibigan. Kailangan nating pumunta sa lugar ng programa para makipagkita sa ibang mga bisita at magpakilala. Magandang araw, ako si Muki. Isa akong geologist. Ano ba ang geologist? Erfigon, ano ba ang geologist? Erfigon, hindi ko pa narinig yan. Kaya't paki-explain, Muki, kung ano ito. Ano ang Dishay? Sa tamang salita, Fulu. Paghuli ng multo. Formula. Kailangan maging bihasa sa lahat para matawag na Dishay. Narinig ko nakakasimula lang ng programa. Naka-encounter ng sitwasyon ang ating si Muki. Ngayon ay makikipag-ugnayan tayo kay Yan. Kin, hindi ko maintindihan. Bakit sinabi ni Muki na ang lola ko ay 3 na? Ngunit ayon sa video, lahat ay mukhang natutuklasan. Wala talagang 3 lola ko. Ayos na ayos ang kalusugan niya. Hindi ba't pupunta ka para sunduin ang lola mo? Malalaman mo rin ang katotohanan agad.
Ang ginagawa ninyo, parang pinapadala si Ate Kin para sa tatlo. Sinabi ko na, matagal nang patay ang lola niya. Ngayon, ang nakasuot ng balat ng lola Kin ay isang bagay na tinatawag na indupo. Ano ang hindupo? At Muki, huwag mo akong takutin. Ito ang pinakakinatatakutan ko. Huwag kang matakot, si Kuya Xuer ang magpoprotekta sa'yo. Basta huwag mo nang isipin ang marami. Bilisan mo ang pagkonekta kay Ate Kin. Kailangan ito agad-agad. Kung hindi nyo kayang pasanin ang mga kahihinatnan. Matapos lamunin ng mga halimaw sa bundok ang mga kaluluwa. Lalabas ang isang nag-iisang masamang espiritu. Na sumisipsip ng buhay na enerhiya. At natutong magsalita ng tao. Kinuha ang katawan at nagkunwaring tinatawag na indupo. Namatay na si Lola Kin ng maaga. Malapit na ang expiration ng katawan na iyon. Ang susunod na target ng babaeng yumaong ay si Ate Kin. Ano bang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ebidensya. Nandito lang. Hoy, makinig ka. Huwag ka nang bumalik. Ngayon din. Tumakbo ka pabalik ngayon na. Ikaw ang may problema. Kasama kita. Mahilig ba talagang kumain ng hilaw ang lola mo nitong mga araw? Bakit? Hindi mo ba napapansin na mabilis magbago ang pagkain ng lola mo? At saka, dapat ay unti-unti nang nagiging gray ang balat ng lola mo. O, ang aking mahal na apo ay bumisita sa lola. Lola, nandito na ang apo mo para bisitahin ka. Bakit hindi ka nagbukas ng ilaw, lola? Apo, ang mahal ng kuryente. Ayaw ni lola gumastos sa ilaw. Nay, pupunta ako para sindihan ang kandila. Hindi kumukonsumo ng kuryente ang kandila. Nandyan ang kandila. Nasaan na ang malaking aso sa pintuan? At yung mga sisiw? Nakita ko na ang kandila. Nay, bigyan mo ako ng pusporo. Sisindihan ko ang kandila. Hihi! Nain ng apo ko na. Kinain na ni nanay lahat ng mga ito. Magandang bagay. Pakainin mo si nanay, okay lang ba? Iiwan ka ni nanay dito para makasama ako. Talaga bang hindi ito script? Ginoo Muki, panauhin. Mayroon bang paraan para iligtas ang lupa? Walang anuman, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Huwag kayong mag-alala. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Nakuha ko na ang halimaw na ito. Dumating na ang nakatatandang kapatid. Ako at ang nakatatandang kapatid ay mga disipulo ng guro ng Nine Springs. Si kapatid na Jayai ay isang napakahusay na guro ng esoterismo. Mukhang hindi na kailangan ang tulong sa pagkakataong ito. Huwag nang humingi ng tulong kay Momoki. Kapatid na babae, huwag kang mag-alala. Naiayos na ito dito. Buti na lang at nandyan si kapatid. Tunay na nagmamalasakit ka para kay Ate Kin at nailigtas siya ni Jayai. Itong kaibigan. Anong ibig sabihin nito? Ano pa ang ibig sabihin nito? Ayon sa pustahan, ako ang nanalo. Dapat lumuhod si Yun Moksoy at humingi ng tawad sa akin. Lumuhod at mag-sorry. Muki, kailan pa ba nagkakaluhod ang ate at ang kapatid na babae? Sige, wala na tayong magagawa. O, di ba, lumuhod ka na't humingi ng tawad. Suer, anong ginagawa mo? Bilis, tumayo ka na. Xiao Hei, tingnan mo sila, ang saya nila. Ha ha ha, talagang pilya pa rin ang batang to. Sige na, tama na. Pumasok tayo sa susunod na bahagi. Kwento. Magbibigay ako. Maaari bang imbitahan ang aking nakatatandang kapatid? Si Jai na sumali sa programa. Ang ating unang panauhin ay si Liu Bai. May mga chismis sa online. Si Liu Bai, dahil ito ay inialay. Mga espiritu mula sa misteryosong larangan. Na nagbayad ng espesyal na halaga upang makuha ang masamang kapalaran. Totoo ba ito? Ang mga bulong-bulungan ay nananatiling bulong-bulungan. Lahat ng ito ay mga kwentong walang batayan. Patuloy akong nagsusumikap. Swerte lang talaga sa pagkakataong ito. Ang galing-galing ni Liu Bai. Pero sabi ni Moki, hindi naman daw umaasa si Liu Bai sa tulong ng iba. Hindi ko naman sinabi yon. Pero Liu Bai, ano bang ginawa mo? Alam mo naman sa sarili mo. Ang dami mong inisip para gumawa ng kapalaran. Mag-ingat sa balik ng sumbat, kung kahit ang pagsisikap ay mali rin. Talagang mali ako. Haha. Sige na. Magkakasundo tayo. Ang susunod na panauhin sa pagbabahagi ay isang sikat na trainee idol. Yi Yuye. Yi. Talagang ako'y pinahihirapan ng mga pangarap. Mula pagkabata sa lahat ng aking alaala. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ginoong Muki, mayroon ka bang opinyon? Kung nais mong malaman ang mga ito, maari mong tanungin ang aking kapatid na si Xuer. Bahagyang siya ay naantala. Ate, huwag ka nang magsalita. Kebet na may hawak akong isa. Sampalataya ng guro na pampatulog. Tiyak na makakatulog ka ng maayos. Kung ayaw mong malaman ang katotohanan, kunin mo na lang ang pampatulog na ito. Ngunit ang pampatulog na ito, hindi ito isang wastong anting-anting para sa pagtulog. Minsan, Moki, bakit lagi mong pinipigilan ako sa lahat ng bagay? Ibigay mo na sa akin, Jenny. Yun Maksui, tumahimik ka. Anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo?
Ano ang tinutukoy mong katotohanan? Nangangarap ka ba? Lagi kong pinapangarap ang isang lalaki at isang babae. Nakaharap ang kanilang mga mukha. Tuwing panaginip ko, palagi kang nasa tabi ko. Yung lalaking at babaeng nasa panaginip mo. Sa totoo lang, sila ang tunay mong mga magulang. Paano naman maaaring? Hindi ba nandito lang ang mga magulang ko? Hoy, batang maingay. Anong sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na hindi tunay na anak ang Yui namin? Ang dumi ng bibig mo, batang ito. Mag-ingat ka, baka hindi ka makapag-asawa. Enye. Paano mo nalaman na tama ako? Ang apelyido ng tatay mo ay Gu. Ang pangalan niya ay Guheng at ang nanay mo ay Baida Jiang. 18 taon na ang nakalipas, ang mga kapitbahay na sina Ihao at Hu Qiansheng ay nagkasala. Sikretong sumunod sa kanila. Nagtungo sila sa isang liblib na lugar. Sila ay malupit na nanakit sa iyong ama. Ang iyong ina, si Jia, ay tumakas sa malalim na bundok. Ngunit pagkatapos mong ipanganak, siya rin ay naging biktima ng karahasan. Nagnakaw sila ng mga ari-arian. At hindi na siya nagkaanak. Dahil sa paglikha ng orihinal na batas. Pinalaki ka bilang isang minahan ng yaman. Ang mga magulang sa iyong mga pangarap ay mga alaala na hindi nawawala. Na naging mga kaluluwa ng paghihiganti upang ipaalala sa iyo. Ano ang ebidensya mo? Nawala na ang pagbabawal. Mayroon kayong huling pagkakataon na umamin. Ikaw, batang may mahabang buhok. Huwag kang magbula-bula. Siya ang anak ko. Ikaw, batang babae, huwag kang maghasik ng chismis dito. Nakaulat na ako sa mga otoridad. Sa likod ng Gufianes Street, sa ilalim ng 2 puno ng hui. Paano mo malalaman iyon? Nandyan na ang mga otoridad. Anak, ang mga nangyari noon ay may dahilan. Walang utang na loob sa pagsilang, pero may utang na loob sa pagpapalaki. Handa ka bang ipadala kami doon? Talaga namang anak ka ng babaeng iyon. Pinabayaan ka na ng matagal. Nakapagpalaki ng isang puting mata. Sila talaga ang dapat sisihin. Hindi kayo ang mga magulang ko. Kayo ang mga salarin. Pinatay ko kayo. Para sa paghihiganti ng mga magulang ko. Hoy, wag mo akong hawakan. Gusto kong tapusin sila. May kabayaran ang mabuti at masama kung makikipaglaban ka sa kanila. Ano na ang mangyayari sa hinaharap mo? Tunay bang nais ng iyong mga magulang na makita kang nagsasakripisyo para sa ibang tao? Gagawin ba nila ang lahat para sa iyo? Gusto mong makita ang iyong mga magulang? Lumapit ka na sa akin mamaya. Ipagpatuloy muna ang live broadcast director. Bawat isa ay bumalik sa kanilang mga tirahan at maghintay. Nakatira dito ang kuya. Dito naman ang mga magulang. Tamang-tama, kapatid. Mukhang umalis ka na kanina. Bakit hindi man lang siya bumati? Maya-maya, darating na ang kuya. Siguro ayaw din niya sa kanya. Darating din ba ang kuya? Bodong, syempre lahat ay nandyan para sa iyong programa. Nakita mo ba ang live stream ngayon? Sigurado ka ba? Talagang gumana sa kanya ang ritual ng pagpapalit ng kapalaran at pag-iwas sa malas. Huwag ka nang mag-alala, kapatid na babae. Ang ritual na ito ay personal na isinagawa ni Master mismo. Ang 7 sumpa ng pagpapalit ng kapalaran. Kapag tumira ka sa kwarto, agad nagagana ang ritual. Hindi abuti ng kalahating taon. Magkakaroon siya ng kamatayan dahil sa malas. Mapipinsala at mamamatay. Sige, naiintindihan ko na. Bukas, huwag mong kalimutang sumali sa programa at tutukan siya. Para hindi siya maging nakakainis sa harap ko. Madali lang, maglagay ka lang ng isang sumpa ng malas sa kanya. Ipapakita ko sa iyo ang malas na iyon. Pagdating ng tamang panahon, aalisin ko na siya. Kamusta, maliit na kapatid, nasiyahan ka ba? Narito na. Sumama ka sa akin. Malaking utang na loob, hindi maliit ang dapat ipagpasalamat. Guro, pakiusap, tanggapin mo akong maging estudyante. Miu-miu, ang mag-asawang Gu ay dapat magpasalamat. Diretso na nilang ibibigay ang anak para magtrabaho sa iyo. Maestro, tanggapin mo na ako. Marami akong alam. Kahit hindi, matutunan ko rin. Kaya hindi ka na ba magiging idol? Matagal na akong may ipon. Kaya kong bayaran ang penalty. Kaya kong bayaran ang buong kontrata. Ayoko na talagang magpatuloy. Guro, pakiusap, tanggapin mo akong maging estudyante mo. Guro, huwag kang mag-alala. Sa loob ng maraming taon, ang aking ipon ay para sa paglalakbay. At kung may gusto ka, bibiliin ko ito bilang paggalang sa iyo. Sige na. Guro, nagising ka na. Halika, tikman mo ang aking luto. Bakit ka nakatulala? Kumain ka na, ang tagal mo nang nagtatrabaho. CJ. Diyos ko, si Muki at si Yui. Ano nang ginagawa niyo dito? Hindi naman kayo nakatira ng magkasama, di ba? Maraming kwarto dito. Paano kayo nagkasama? Huwag. Anong tinitingnan mo, matutulog ka pa rin? Ikaw ba ang gumawa nitong almusal? Tumulong si Momo sa'yo. Kung gusto niyang gamitin ang bagay na ito, na pumunta ka agad dito para magluto. Hindi ba medyo hindi maganda? Kung may ginawa siyang hindi ikinatuwa.
Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. Huwag mo nang tawagin ang mag-asawang masasama na iyon. Ang pangalan na ibinigay nila sa akin. Si ikalawang muki ang aking guro. Ano naman kung nagluto ako ng almusal para sa kanya bilang paggalang? Gusto ko, masaya ako. Hindi ko kailangan ang mga utos mo dito. Paano siya naging guro mo? Walang problema, basta hindi ito sa pilitan. Nakatapos na ba ang guro ng pagkain? Labas tayo. Anong gusto mong kainin sa tanghalian? Gagawan kita. Palagi tayong maswerte, parang Koy. Totoo ba ito? Sa totoo lang, okay lang naman. Kapag lumalabas ako, madalas akong nakakakita ng pera. Bumibili ako ng mga bagay at nakakakuha ng mga libreng produkto. Paano pa kaya? Noong nakaraang pagkakataon, tinulungan mo akong makakuha ng tiket sa loob. Nakakuha pa ako ng maruming tiket at nanalo ng 1,000 piso. Simula nang dumating si Muksoy sa bahay namin, nagsin ako ng malaking kontrata. Ang buhay sa bahay ay patuloy na umuunlad. Talaga bang ganun kaswerte si Yun Muksoy? Hindi ko maintindihan. Sa mga nangyari noon, pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga mabuting tao si Yun Muksoy. Ano sa tingin mo? Huwag mo nang pakialaman ang ibang bagay. Basta lumayo ka kay Gao Yun Muksoy. Tama ang sinabi ni Master. Ayaw ko talaga sa mga bagay. Parang nakita ko ang isang bagay na hindi tao. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Pero ang kwento ba ay tungkol sa isang emosyon na hindi maintindihan? Noong araw na iyon, si Cheng Su at ako ay pinalibot si Cheng Cheng sa lumang bahay. Nakita ko lang isang matandang butler. Hindi ba't ang matandang butler na ito ay hindi tao? Kundi ibang uri. Hindi. Ang matandang tagapag-alaga ay nag-usap at tiyak na siya ay tao. Mahal, huwag kang mag-isip ng masyado. Mom at Dad, sila ay matanda na. Gusto nila ng katahimikan. Hahaha, Fiagres. Naiintindihan ko na. Nakuha ko na, Fiagres. Ang mga lolo at lola mo ay nadakip na ng mga engkanto sa bundok. Pasensya na. Nagbibiro lang ako. Ginoot ginang, ituloy niyo lang po. Paggabi na, naririnig ko ang tunog ng isang malaking reptile. Nang tumingin ako pabalik, nakita ko ang isang higanting alupihan. Sa pinakatuktok nito ay may mukha, na hindi iba kundi mukha ng aking biyenan. Sa likuran nito ay nakakabit ang walang katapusang mga bungo. Mahal, isa lamang iyon sa isang masamang panaginip. Hindi mo ba alam kung anong nangyayari? Muki, kaibigan. Alam mo ba kung ito ba talaga ang aking masamang panaginip? Kaya mong maresolba ang problemang ito? Lubos akong nagpapasalamat talaga. Kaya, ano ang opinyon ni Eijing Mimi? Huwag magmadali, kailangan ko lang makita ang bagay na iyon. Sinasabi mo ba na ang halimaw na iyon ay totoo? Hindi ito isang bangungot na ginawa ko, tama ba? Gilgi, maliit na sutil. Ang kalagayan ni Denzi ay hindi maganda. Sana'y maging maingat ka sa iyong pagsasalita. Iefli, ano bang alam niya? Bata pa at walang alam. Ako ay tao ng Swanmen. Ako ay tao ng Yanmen. Siyempre, hindi ko kayang tiisin ang mga mapanlinlang na tao. Sinasabi mo bang ako'y nandaraya? Kung gayon, sabihin mo ang iyong pananaw. Ha. Tanggapin natin ang ating guro Jayai. Ayan, Gil. Sinanyu, may posibilidad na mangyari ang mga pangarap. Ngunit sa katotohanan, talagang umiiral ang ganitong bagay sa realidad. Ang bagay na ito ay tinatawag na tao-ulo na sentipede. Upang makapasok sa lumang bahay, gawing mukha ng lolo sa lupa ang tuktok ng ulo. Para sa ganitong bagay, kaya ko nagamit ang isang kamay. Muki, anong tingin mo? Hindi mo naman muling ilalabas ang sinabi ko. At ulitin, di ba? Sa kabaligtaran, may iba akong pananaw. Naniniwala akong ang sining nakita ng Sinan noong araw na iyon. Hindi ito kung ano-anong tao na may mukha ng sentipede kundi tao talaga. Impossible. Paano magiging tao ang ganitong nakakatakot na halimaw? Totoo at hindi totoo, mahirap malaman. Anong tingin mo, Cheng Guangsheng? Kung totoo nga, paano magiging tao iyon? Talagang walang antas si Miss Muki. Ganito, magpustahan tayo. Sige, ano naman ang ipupusta natin ngayon? Pustahan natin kung alin talaga. Ang mukhang tao na sentipede o tao. Ang matatalo, tataho lang 3 beses na parang aso. Tapos, sisigaw sa entablado ng 3 beses, ako ay sinungaling. Ano sa tingin mo? Sure, parang hindi yata maganda yan. Ang taong ito na ipinasa ng guro ay may masamang balak sa iyo. Huwag kang tatanggap ha. Ate Tanki. Huwag kang padalos-dalos. Nakatayo na ang pustahan. Huwag ka namang magbago ng isip. Sasali ako at tiyak na hindi ako magsisisi. Ayon sa proseso, dapat ay pumasok na tayo sa susunod na bahagi ng programa. Bukas na ang malaking pintuan ng lumang tahanan ng Cheng. Dahil masyadong malaki ang tahanan, mas mabuting magbuo ng mga grupo para sa live streaming. Bobotohan ng mga manonood ang pinakapopular na grupo. Pwede ba akong makasama sa inyo? Siyempre, pwede. Kung hindi mo iniinda, siyempre pwede kang sumali. CJ. Kahit anong marumi o mahirap na trabaho sa likod ng bundok, gagawin ko.
Balak kong bumuo ng sarili kong grupo. Bukod pa riyan, paparating na ang kuya ko. Kami ng kuya ko, magsasama kami. Ate, nandito na ako. Miss na kita. Kuya, ito ang aking kuya, Jayang Kingsi. Sa susunod na aktibidad, sasama siya sa akin sa grupo. Host, hindi ba ito magiging problema? Siyempre, walang problema. Ah! Ang sarap. Huwag magpapalayo, babaha mamaya. Nabasa ako sa ulan. Pumasok ang lamig sa katawan. Isang bahing lang at magkakasakit na. Minsan, si Moki. Parang sobrang nag-aalala si Liu Hong sa iyo, Liu Bai. Sobrang nag-aalala ba ang kapatid ko? Siyempre, nagmamalasakit siya sa akin. Pero huwag na nating pag-usapan yan. Minsan, si Moki. Sinasabi mo na sa loob ng lumang bahay ng pamilya Cheng. Si Sinan ay nakatagpo ng tao. Totoo ba yan? Ang galing mo. Kaya mo bang lutasin yan? Ano ba, Hexia Ohong, halika na rito. Huwag kayong mawala. Bakit siya mismo ang lumapit sa iyo para makipag-usap? Hindi ito basta-basta. Hindi siya nakikipag-usap. Naghihingi siya ng tulong. Matagal nang humihingi ng tulong. Paano ko ba ito nalaman? Siyempre, hindi mo malalaman. Bihira ang katulad ni Liu Hong. Lahat ay puro dilim. May mga tao talagang nagtatago ng katotohanan. Bumalik siya marahil para subukin ang aking kakayahan. Tingnan kung makakatulong ako sa kanya. Naku, mayaman talaga ang pamilya mo. Lahat ay mula sa mga ninuno. Ganito ang panahon dito. Katatapos lang ng araw na maaraw. Ngayon, umuulan na. Bakit? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Saan ba masakit? Ah, anong nangyari? Walang anuman, nauntog lang sa isang bench. Baba ako at titingnan ko. Mukhang hindi maganda ang signal. Guro, nauuhaw ka ba? Pagod ka ba? Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Walang anuman. Tandaan mo, lahat ng mangyayari mamaya ay nasa talaan. Tandaan mo, lahat ng mangyayari mamaya ay nasa talaan. Huwag kang gumalaw. At huwag bumaba sa sasakyan, alam mo ba? Huwag kang mag-alala, Kuya San, maliit na bagay lang ito. Uy, Kuya San. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa labas. Maaaring delikado si Shifu. Sabi ni Xiaoqi. Mamaya, kahit ano paman ang mangyari. Mamaya, kahit ano paman ang mangyari, Arteo. Lahat tayo maghihintay sa lugar ng mga sundalo. Huwag mag-alala. Kakayanan ng kapatid kong babae. Nasolusyonan ang anumang problema ng may lakas. Mukhang totoo nga. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Takot, takot. Bilisan mo, magpatakbo ka ng pabaligtad. Gusto ko rin eh. Pero sumabog ang gulong sa harap. Hindi tayo makagalaw sa ngayon. Yung sasakyan sa likod ay nawasak din ng nabasag na mga puno. Bilis, umiti ka na. Kung umakyat ang halimaw na oso, lahat tayo ay tapos na. Ano bang ginagawa ni Moki? Bilis, umakyat ka na. Nabaliw ka ba? Hoy, saan ka nakatingin? Talagang nag-invest siya sa pag-atake sa akin. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Sige na, wag na kayong tumawag. Baka matakot ang tao. Ayos na, tapos na. Sige na. Uwi na. Talaga, nakakatakot ang ganitong sitwasyon. Pero hindi naman ganun katakot. Ito ay inatake ng isang tao gamit ang spell ng pagmamay-ari ng mga hayop. Napakalakas ng higanteng anino. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Pakiusap, isara ang inyong mga cellphone. Ilagay ito sa kahoy na lalagyan sa aking tabi. Bakit kailangan ipasa ang cellphone? Paano ako mabubuhay ng walang cellphone? Pasensya na, mga kaibigan. Huwag mag-alala. May mga kamera sa bahay. Hoy, Xiao Moki. Bakit hindi mo ako sinasabi ng kahit ano? Ano ba ang nakita mo? Itong lumang bahay ng Cheng, ang ayos nito. Ang Feng Shui nito ay kilalang-kilala bilang lugar ng pagtipon ng mga espiritu. Bakit may mga buhay na tao na gustong manirahan sa lugar ng mga espiritu? Hindi ba't ito ay nakakasama? Maliban na lang kung mga patay na. Tanga, si Xiao Hei. Kailan ko sinabi iyon? Na si Giangi, Cheng at si Ginoong Cheng ay hindi na mga buhay. Ano ang sinasabi mo? Huwag kalimutan na hindi natin nakita si Ginoong Cheng ngayon. Tingnan mo, isa na namang desperadong hakbang. Ang tinignan kong kapalaran ay para kay Ginoong Cheng. Isa na siyang taong malapit ng mamatay. Ang bilis ng pagkasira ng kanyang katawan. Hindi lang basta nakatayo ang pamilya Cheng sa lugar ng pag-ipon ng enerhiya.
Naglagay pa sila ng espesyal na harang sa tubig. Mas lalo nitong pinalakas ang negatibong enerhiya. Talagang magandang lugar ito para magpalakas ng init. Naku, si Xiaohong ay nagtatampo at tumakbo palabas. Kailangan natin siyang mahanap muli. Dalawa kayo, isang grupo. Pupunta tayo para hanapin si Liu Hong. Shifu, gusto kong maging kasama ka. Liu Hong. Nasaan ka? Shifu, ano ang tinuro mo sa akin na natutunan ko sa aking master? Unang-una, pamilyarhin mo ang mga bagay na ibinigay sa iyo. Nakapag-aral ka na ba? Hindi pa. Liu Hong, nasaan ka? Nahanap na namin siya. Liu Hong. Oh, CJ. Bakit ang gaan ng bag ni Liu Hong? Parang may dalang papel na tao lang. Bakit may lobo dito? Yung tawag ni Shifu, pakiramdam ko pamilyar. Umalis na tayo, grupo ng mga lobo sa bundok. Sino pa ang iba? Nakabalik na ba sila? Sabihin mo sa kanila na bumalik agad. May mga ligaw na lobo sa labas. Liu Bai Kurosan. Tingnan mo, ang tuta ay nilalapitan ang kamay ko. Moki, bilisan mo at tingnan mo si Yun Muksu. Nakuha niyang alagaan ang isang batang lobo bilang aso. Ibigay mo sa akin iyon. Moki, anong gusto mo? Hindi mo dapat saktan si Yun Muksu dahil lang nag-away tayo. Hindi, wag mong isipin na pwede mong buliin ang tuta. Sobrang kawawa na ang tuta, nasaktan na ito. Hindi mo siya pwedeng saktan. Hindi mo siya pwedeng saktan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit hindi mo tanungin ang mahal mong anak kung ano ang balak niya? Ang hawak niya ay hindi basta-bastang asong gala. Isa iyang anak ng lobo. Ibigay mo sa akin, kung hindi, mapapahamak ang tatlong pamilya. Nandyan ang kuya mo at tatay mo sa labas. Lahat pumasok na sa loob. Agad na ibaba ang mga armas. Anong gagawin natin, guro? Dalhin mo muna si Ate Liu Hong. Ki, lalabas ako para hanapin ang mga kuya ko. Pumasok ka sa loob at isara ang pinto. Ang galing-galing ko ba, Xiao mo Ki? Ikaw ang pinakamagaling. Pero ngayon kailangan ko nang hanapin sila. Sa likod mo. Isang maliit na lobo, naglakas loob na manghimasok. Hoy, ayos ka lang ba? Kung kaya mong iligtas ang kuya mo, bakit hindi ka dumating agad? Nasugatan na ng ganito. Siyempre, kontento ka na. Halika, tulungan mo akong buhatin ang kuya mo. Hoy, linawin mo ito. Dumating na ang lobo. Si Hong Kuan ay dahil sa iyong mahal na anak na si Yun Muksu, na dinala ang kanilang lobo. Kung hindi sana nagkaroon ng ganito. Ikalawang kuya, bakit ka nasaktan? Pasensya na, kasalanan ko ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Si Xiao Xiang ay isang ligaw na tuta. May karapatan ang lahat na huminto sa programa. Kailangan ng paggamot sa ihi. Siyempre, pwede rin tayong magpatuloy sa palabas. Ngunit kapag nagpasya tayong ipagpatuloy, ano man ang mangyari, dapat ipagpatuloy ang bahaging ito ng palabas. Kumusta ka, kuya? Kung okay ka pa, magpatuloy na tayo sa palabas. Pasensya na, kuya. Ako ang masyadong nagmamadali. Kamakailan, maraming tao sa ibabaw ng bundok ang nag-aalala sa akin. Pinili kong ipagpatuloy ang programa. Hindi ko dapat ipagpaliban ang lahat dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, Muyan. Nagsalita na ako sa tagapangalaga para humingi ng doktor. Bakit hindi natin gawing entablado ang loob ng bakuran? Hindi ba't ang mga lobo ang pinaka natatakot sa apoy? Pupunta rin ako kay Moki, ate. Maaari ka bang sumama sa akin? May gusto ka bang sabihin sa akin? O gusto mo bang iligtas kita? Dapat ba kitang tawaging Liu Hongku? Dapat ba kitang tawaging Liu Hongji? O si Juan na nagdadala ng swerte? Paano mo nalaman? Dahil alam mo na. Bakit hindi mo ako tinulungan? Gusto mo pa bang saktan ako? Naging malinis na daloy ka na. Hindi ba't ikaw mismo ang nagpasya na gawin ito? Hindi, ayaw ko rin. Sadyang hindi ganito ang simula. Dahil sa iyo, nasaktan ako. Niloko mo ako. Nandito ako para humingi ng tulong mo. Gusto mo bang makipag-away pa sa akin? Naging masama ang kapalaran ko. Hindi ba't ikaw mismo ang pumayag dito? Hindi, ayaw ko rin naman. Hindi naman ganito ang simula. Sinaktan ako ni Jia. Niloko niya ako. Nandito ako para humingi ng tulong mo. Palaging ayaw ni Liu Bai na magkita tayong dalawa ng mag-isa. Natatakot siya na humingi ako ng tulong sa'yo. Ngunit sa huli, ikaw pa rin ang dapat magpasya. Sa huli, nais ko na ikaw ang gumawa ng desisyon. Nagkamali ka rin. Hindi basta-basta ang halaga nito. Nais mo na bang isipin ito? Kung naisip mo na, pakitulungan mo ako. Ano man ang halaga, handa akong gawin.
Ayaw ko nang maging tagapaghatid ng kapalaran. Sister Liu Bai, magandang pagkakataon ito. Pumunta ka na at tingnan mo. Sana magbukas na ang grupo ni Liu Hong. Sana tumaas na ang presyo ni Liu Hong. Anak, anong pinapapunta mo? Bakit ka pa matapang na humingi kay Moki na tumulong sa'yo? Bakit ka na naman bumalik? Pinilit ako. Ikaw ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. At ginawa mo pa akong baboy na pinagsasama-sama ang mga masasamang espiritu. Maaaring pagod na ang kapatid kong babae. Nagkasundo na kami. Walang dapat ipag-alala ang lahat. Ano nang nangyari, may something ba sa mukha ko? Ano ang ibig sabihin ng Liu Bai Qinyuan Zuan Yungi? Bakit mo pinatay ang kapatid mong babae? At ninakaw ang aking kapalaran? Narinig namin ang lahat, Liu Bai. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Kakatapos ko lang magbasa ng script. Bola-bola lang. Kif Jaan, naririnig ko ng malinaw. Dingote, naririnig ko ng malinaw. Dingsot, si Liu Ruoyun ay nag-resign na noong nakaraang buwan. Si Liu Ruoyun ay nag-resign na noong nakaraang buwan. Ogsot, si Liu Ruoyun ay nag-resign na noong nakaraang buwan. Hindi ako naniniwala na may iba pang kwento na dapat sabihin. Isang yumaong tao. Nakareport na kami. Darating na si Tito Hat. Alam na ng lahat, ate. At ano naman kung ganun? Anong masama kung may nasaktan ako? Hey, masyadong walang kwenta naman kung sasaktan mo ako. Sabi mo walang tumulong sa iyo. Paano naman ang kapatid mong babae? Noong una, siya ay talagang tumulong sa iyo. Pati ang buhay niya ay isinakripisyo. Iyon ay dapat niyang gawin. Ako ang pagmamalaki ng pamilya. Siya ay tahimik. Dapat siyang magsakripisyo. Tapos na ang usapan dito. Dapat mo na ring tuparin ang iyong pangako. Hindi, anong balak mo? Salamat. Hindi ka pwedeng umalis. Paano natin ito haharapin? Huwag kang mag-alala, tingnan natin. Lumabas na ang pulang buwan. May mangyayari kay Xiaoqi ba? Siyempre, may mangyayari. Guro Jiai, naalala mo ba ang ating kasunduan noon? Siyempre, naaalala ko. Baka gusto mong bawiin ang kasunduang ito. Masyado nang huli, kapag naitatag na ang kasunduan. Maliban kung humingi ka ng tawad sa akin ng direkta. Hindi kita papayagang umatras. Kapag natalo ka, huwag kang umiyak at magreklamo. Hindi naman, ang gusto ko lang ay huwag kang magsisi. Malalaman din natin ang katotohanan tungkol dito. Puno na ang pulang buwan. Dumating na ang oras. Susi sa buhay. Sakto lang. Cheng Xu, lalabas na ang iyong matandang ninuno. Mama, natatakot ako. Anong nangyari, anak? Ginoo, pakiusap, tingnan mo na. Hindi na maganda ang kalagayan ng matanda. Muki, kapatid. Alam mo ba ang isang bagay? Alam mo rin ba? Kailangan ng bagong dugo para palitan ang kaluluwa ng iyong angkan. Mabilis, tingnan mo ang ama. Babae ka, ngunit hadlang ka sa mga bagay ng pamilya Cheng. Sinasabi mong para kay Cheng Xu. Ngunit hindi mo alam kung siya ba ay handa. Dito, ang kapangyarihan ng angkan ay sumasabog. Malapit na ang iyong mga Panginoon. Ilki, kapatid na babae. Ano bang sinasabi mo? Sa tingin ko, alam ko kung ano ang sinasabi ko. Dapat ay malinaw ito sa iyong asawa. Narito na si Cheng Xu. Gusto mo pa bang itago ito sa iyong asawa? Nagpapanggap ka. Gusto mong makuha ang atensyon ng lahat. Walang problema kung ilalagay ito sa pangkaraniwang sitwasyon. Ngunit paulit-ulit na hadlangan si Cheng Xiao upang makipagkita sa kanyang ama at gampanan ang tungkulin. Bakit nga ba? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Nandito ang aking mungkahi. Kung hindi, natatakot akong hindi mo ito matatanggap pagkatapos ng pagkikita. Ano bang nangyayari? Noong dati, sa rehiyon ng yon, may usapan tungkol kay Jai Changsheng. Ginoo, magmadali na tayo. Totoo nang malapit nang mamatay ang amo mo. Bakit ka nagmamadali? Ngayon, sabi ni Cheng Xu na ang ama niya ay umalis para magnegosyo, di ba? Bakit ang bilis niyang nakauwi? At masama pa ang kanyang kalusugan. Kakauwi lang ng amo, biglang nagkasakit sa daan. Kaya't bumalik na tayo, bilisan mo. Wala nang oras. O Diyos ko, hindi naman ito lindol, di ba? O Diyos ko, hindi naman ito lindol, di ba? Samantala, natapos na ang mga aftershock. Tayo na, tumakbo na tayo. Sandali, hindi ito lindol. Huwag magpanik. Hindi ito lindol. Kundi ang taong may mukha na gagamba ang nagdulot ng pagyanig. Lahat kayo, tumayo sa likod ko. Hindi, yun talaga yung nakita ko noong araw. Bilisan, lahat ng kamera, itutok na. Itakda sa pinakamataas na kalidad. Palakihin na agad. Huwag kayong matakot. Ito ay isang maliit na halimaw lamang. Nasaktan ang matandang Ginoo ng Cheng. Tingnan mo kung paano ko ito mapapabagsak. Hindi pwede. Anong ginagawa mo? Huwag makialam. Hindi pwede. Hindi kita pinapayagang saktan siya. Tatay.
Cheng Su, anong balak mo? Dali, lumayo ka, delikado. Hindi pwede. Aksu, Aksu. Si Cheng Su ay naligaw ng landas ng halimaw na ito. Lahat umatras. Pigilan si Yanji. Cheng, tingnan mo, ililigtas ko siya. Huminto ka. Anong balak mo? Ito ay tao, saktan mo pa ba siya? Bola-bola lang yan. Walang mali sa sinabi niya. Walang mali sa sinabi ni Moki. Sinabi ni Moki na ito ay isang pagkakamali. Hindi ito isang tao na may mukha ng sentipede. Ito ay aking ama. Kapatid na babae ni Moki. Maaari mo ba akong tulungan pakiusap? Maaari lamang itong ipagpaliban ng isang sandali. Alam mo rin naman. Dapat kong ipaliwanag ng maayos. Kahit isang minuto. Maliit na kahulugan ko. Dinig ng daan-daang demonyo. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Bawat umaga ay nagkikita. Sigurado akong nahulog ka sa pang-udyok ng masamang nilalang na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba ang itinago mo sa akin? Sige, ako na lang ang magsasabi. Sige, ako na lang ang magsasabi. Sa malalim na bundok ng Sinus Lands, mayroong alamat tungkol sa hindi pagtanda. Hindi pagtanda ba? Kung talagang mangyayari iyon, siguradong lahat ay magiging sabik dito. Kung bibigyan ka ng hindi pagtanda, iyan ang kapalit. Gusto mo bang ganito? Ang walang hanggan ay nangangailangan ng pamana ng dugo. Ate si Nanyu, buntis ka, di ba? Paano mo nalaman? Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka tinatanggap ng mga magulang ni Cheng Su noon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi gusto ng mga magulang mo si Cheng Cheng. Dahil si Cheng Cheng ay isang batang babae. Aking anak, ayaw kong dalhin ang nakakasukang kapalaran. Noong una, iniisip ko rin ito tulad mo. Ngunit kalaunan, sumuko rin ako. Hindi akma kay Cheng Cheng. Dito ka na kay Mama. Cheng Su. Ikaw, gusto mo rin bang maging katulad ng tatay mo? Hanggang ngayon, hindi ko masabi sa'yo ito. Dahil nasaktan ka. Alam ko na dala ko ang kapalarang ito. Dapat sana ay hindi ako makasarili, magmahal, magpakasal, at magkaanak ng normal. Pero hanggang makilala kita, si lolo niya ay sumali sa amin. Maging walang katapusan ang buhay. Anak, bilisan mo dito. Si Zhan ay malapit ng hindi makayanan. Kaya nga kailangan nating magmadali pabalik. Sa pagkain ngayong gabi, siguradong may mga gamot para makatulog, di ba? Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng aksidente. Walang nakatulog. Si Yuki, kapatid na babae. Nakita mo ang gamot para matulungan kang makatulog. Bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Ang gamot na ito ay para mas mapabuti pa ang pagtulog natin. Tama. Ako, bilang miyembro ng Cheng pamilya, ay talaga namang nag-aalaga sa monster na ito. Nakakatawa rin siguro kung ilalabas ko ito. Inay, anak, ang hirap ng pinagdadaanan mo. Kailangan mong dalhin ang kapalaran na ito. Ang pinaka nagsisisi sa amin ay si Nansai. Halika na. Hawakan mo si Cheng Cheng, Lola. Ano man ang mangyari, may karapatan si Sinansay na malaman ang lahat. Ikaw, Xiao Shang, ginagawa mo ba ito para sa kanya? Yung batang nasa tiyan niya. Kailangan pang dalhin ni Xiao Hao ang bagay na ito. Matatanggap ba niya ito? Ganyan ka rin ngayon. Tatay, sabihin mo na. Lahat ng bagay. Xiao Qi, sabihin mo sa lahat. Ang Cheng pamilya ay mayaman at kilalang pamilya. Hindi lang dahil marunong magnegosyo si Ginoong Cheng. Isa pang aspeto ay dahil sa pinagsamang karunungan ng ating mga ninuno. At ang mga ninunong ito ay ang mga bungo na nasa likod ng ulo ni Ginoong Cheng, na nakadikit. Sila ay nag-uusap at nagtutulungan. Nagbibigay ng mga ideya, tulad ng noong sila ay nabubuhay pa. Ngunit ang isang tao ay may isang bungo lamang. Kapag siya ay nagdala ng bagong buhay na lalaki, ang buhay ng lalaking ito ay umabot na sa katapusan. Ibig sabihin, si Cheng Su ay 3 na. Sa tamang pagsasabi, ang buhay ng individual ay nagwawakas na. Ngunit kailangan pa ring ipasa ang kapalaran ng nakaraang henerasyon. Paraan ng pamilya Cheng sa paglilinang ng kaluluwa ay ang pagdikit ng mga buto ng multo sa susunod na henerasyon pagkatapos mamatay. Ipapasa-pasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa sarili. Sa lumang bahay na ito, napansin ko na ito ay isang napakagandang lugar para sa pagtitipon ng mga multo. Dahil naglatag ako ng maliit na patayong water formation. Ito ay para mapanatili ang enerhiya ng mga multo. Dapat sana ay ilang araw. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari kay Liu Hong ay nagdulot ng pagsabog ng masamang espiritu. At nagpasimula sa kanila, ang mahahabang buto ng mga multo na nakikita ngayon. Ay ganito ang pagkakabuo. Moki, kapatid na babae. Moki, guro. Maaari mo bang iligtas si Cheng Su? Pwede bang hindi? Hindi dahil wala akong magagawa. May magagawa ako para matulungan ang pamilya Cheng na makaalis sa kapalarang ito. Ngunit ang kapalit ay ang lahat ng kaluluwa ng pamilya Cheng ay mawawala. CJ, ganyan na lang. Hindi, sa bagay na ito, hindi ikaw ang magdedesisyon. Kailangan nating tingnan ang opinyon ni Cheng Su. Ayan, Gil. Si Nancy, makinig ka sa opinyon ng iyong asawa. Cheng Su, magsalita ka na. Sabihin mo na gusto mo.
Pasensya na, Nanya. Balak kong ipagpatuloy ang buhay ng aking ama at pamilya. At ako at si Cheng Cheng. Yung anak sa tiyan ko. Tatay, huwag mo akong iwan. Matalino akong bata, nakikinig ako. Mabait na bata, sumali ka na sa amin. Mas mabuting sumali sa akin. Ibinabahagi ang dugo ng Cheng pamilya. Walang kamatayan. Hindi tao, hindi multo. Mag-ingat. Diyos ko. Talagang nakakita na ako ng multo. Sewer. Muyan. Sumagot ang hangin, nag-uumapaw ang alon. Umalis. Ang buwan ni Cheng Suhong ay malapit nang matapos. Huwag sayangin ang pinakamagandang oras. Ayos ka lang, kuya, masyadong nakakatakot ako. Huwag matakot, second young master. Ako na ang bahala dito. Huwag mag-alala, mga ninuno, huwag magpanik. Ako si Cheng Su, sinasabi ko, gagawin ko. Pero kailangan ko ring ipaalam sa asawa at mga anak ko ang ilang bagay. Pumunta na tayo sa 3. Tulong. Tulong po, mga kamag-anak ko. Malapit nang matapos ang oras. Kuya Black, tingnan mo. Kung hindi kaya ng tao, huwag mong sisihin ang daan na hindi pantay. Sa wakas, ipinakita ni Jeya ang kanyang tunay na antas. Mapanlin lang na bata. Huwag mong sabihin hindi mo ito tahimik na pinadali. Hindi ko pinapayagan na pumunta ka. Oh, sobrang nakakadiri. Magsimula. Nawasak ang water information mula sa lahat ng direksyon. Hindi. Bakit mo ako papakialaman, ikaw? 100 taong plano. CJ. Cheng Su. Ano ba talaga ang nangyari? Sa tingin niya, siya ang dapat magtapos dito. Ikinalulungkot kung hindi makasama kayo at ng mga bata. Sana'y mabuhay kayo ng maayos, mga bata. Saan nanggaling ang pusa? Saan ka pupunta? Nagmamadali ako. Ginoong Jia, hindi ba dapat nating tuparin ang ating pustahan? Mali ang aking pagkakaintindi. Humihingi ako ng tawad, aalis na ako sa palabas. Sandali, Ginoong Jia, parang may nakalimutan ka. Kapag natalo, 3 beses akong tatahol na parang aso. 3 beses akong sisigaw na ako ay isang sinungaling. Hindi na ako muling manlilinlang. Sa tingin ko, siguro Jayai, hindi naman siguro hindi tutuparin ang pangako, di ba? Ako ay isang sinungaling. Hindi na ako lalabas para manlinlang muli. Narinig na namin, Ginoong Jaya, narinig na namin. Hindi na kailangang sumigaw ng ganito. Medyo nakakahiya naman. Ay naku. Nahuli ako. Hindi ko alam kung saan galing ang makapangyarihan. Talagang nakakamangha. Bigla niyang sinira ang maliit na tubig na ito. Nabasag talaga ang pader ng tubig na ito. Gaano nakatagal mula nang mangyari ito? Ito ay 100 taong pader. Nabasag ito sa loob lamang ng isang araw, ay naku. Oh, si Tang Dafu. Ang tinutukoy mo ba ay ang batang babae na si Muki? Kamakailan lang, siya ay talagang umarangkada sa programa. Sobrang galing. Batang babae. Napakabata. Nanawasak ang maliit na anyong tubig na ito. Hindi naman ito gawa ng programa, di ba? Ito mismo ang programa. Tingnan mo mismo. Diyos ko. Ang batang ito ay talagang isang henyo at kakaibang nilalang. Nakakabahala. Maliwanag na ikaw ay isang mainit na bituin na bumagsak sa mundo. Dapat sana ay walang pagkakataon sa pag-ibig. Bakit parang, ikaw at itong si Muki na maliit na diyosa, ay may koneksyon? Ginoong Tang, ginamit mo na ang salitang ito ng 800 beses. Hindi totoo ang sinasabi ko ngayon. Naisip ni Bo, na ang kapatid ni Miss Muki, ay si Goj Tianwang, Jiang Qingxi. Ang kapatid ni Miss Muki ay sobrang galing. Kung sakaling may hindi ka masaya, sabihin mo agad kay Kuya San, okay? Huwag kang mag-alala, Jiang Daming. Si Muki ay anak ko. Tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Lumuhod ka. Muki, kapatid. Tinatawag ka ng tatay. May nagawa ba akong mali? Bakit ako luluhod? Wala kang ginawang mali. Kung mayroon kang ganitong kakayahan, bakit hindi mo kami sinabihan? Alam lang magpasikat. Kami ay mga mayayamang tao. Hindi namin kailangan ng iyong pagpapasikat sa programa. Magsorry ka na lang kay Papa at tapos na ito. Ang ganda ng iyong iniisip. Kailangan talagang matutunan mo ito ng mabuti. Maliit na kapatid na Muki. Agad kang umamin sa pagkakamali. Kahit gaano ka kagalit, huwag kang makipagtalo sa tatay. Kasama ko kayo.
Itong dalawang pustahan, ako ba ang nagpasimula? Ako ba ang pumilit kay Yun Muksui at Jae na magpustahan? Hindi ninyo ito pinigilan dahil sa tingin ninyo matatalo ako. Gusto ninyong makita akong mabigo. Ate, ikaw, bakit mo naman iniisip ng ganito ang mga magulang natin? Huwag mo silang bigyan ng pagkain sa loob ng 2 araw. Hanggang sa matuto na siya. Masyado kang mahigpit. Sabi ng tatay. Hanggang sa umamin ka sa pagkakamali mo, saka ka lang makakakain. Naiintindihan ko. Itong matandang ito ay naku, binilinan kanyang magpahuli. Ganito lang. Kaya niya akong ikulong. Tama. Miu Miu Muki. Ang dami palang followers sa Weibo mo. Hindi ko rin alam. Siguro galing lang sa palabas yun. Ha. Walang sinabi si Muki na maliit at magaspang. Hindi ba't sinasabi na siya ay galing sa kanayunan? Paano siya nagkaroon ng kapatid na superstar? Impossible iyon. Nawala ng fans ang aking mga tagahanga. Paano ko malalaman na iyon ay isang ligaw na lobo? Nakakainis. Hindi niyo ba makita na mabuti ang intensyon ko na iligtas ang isang munting aso? Sikson ay mailiubay. Sino ang nakakaalam na gumagamit siya ng masamang mahika para makapanakit? Mo. Si Muki ay medyo magulo. Magandang umaga. Oo, magandang umaga, magandang umaga. Magandang umaga. Kailangan niyo ba ng tulong ko? Pasensya na. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Magpakilala ako. Ako ay isang dalubhasa sa lupa. Kamakailan lang. May naramdaman ka bang kakaibang amoy na nagmumula sa isang espesyal na pinagmulan? At madalas ka bang nakakaranas ng mga insekto? Napakaraming uri ng mga insekto ng mga paru-paro. Sino ka at anong pamilya ka galing? Ito si Xiaoqiu. Bueno, lumayo ka sa amin, Sheng. Ano ang sinabi mo sa kanya, Xinyi? Bata pa, pero hindi natututo ng mabuti. Lumabas at manloko. Dumating na. Alam mo na lahat. Gusto ko yung mga kliyenteng nakikipagtulungan. CJ, Master No. Pito, may paraan ka bang alam? Talagang hindi tama ang mga bagay na ito. Nadapuan ka ng halimaw ng kagandahan. Kailangan niya ng isang malusog na katawan. Ganito na ba talaga? May isang uri ng insekto sa loob mo. Ang anak na insekto ay 3 uri. Agad itong mararamdaman ng ina. Kapag namatay ang anak na insekto, magiging labis na balisa ang ina. Huwag kang makipag-isa kay Yuxin. Salamat, Kuya Shu. Gusto ko talaga. Basta masaya ka. Paano ka nakalabas? O, lumabas ako. Ito ang tunay na anak na babae na kumakalat online. Talagang magalang si Bo. Minsan, kapatid na si Ki. Tingnan mo ang bagong bag na ibinigay sa akin ni Kuya Che. Ito ay disenyo ni Master Lasham. Sabi nila, sobrang hirap makuha. Naiintindihan ko na. Miyang Muki, yung suot mong damit ay peke Nixin, di ba? Sa tingin mo, peke ito. Alam ko lahat ng gawa ni Master Lasham. Maliban dito sa suot mo. Pek, wag mo nang isuot, nakakahiya. Pasensya na. Ito ay dinisenyo ng isang master para sa akin. Private order. Ikaw lang ang master. Ang pamilya ng Pina ay gumagawa ng private order na disenyo. Ang Pina ay gumagawa ng custom na disenyo para sa kanyang pamilya. Siya ang kuya ko. Mukhang nababaliw ka. Jing. Nandito ako para imbitahan kayo. Na dumalo sa kasal ng kuya ko. CJ, darating ako sa tamang oras. Hoy, hindi kita inimbita. Inanyayahan ako ng kapatid mo ng personal. Nasaan si Muki, ang maliit na masungit? Nandito ako bilang kinatawan ng aking Panginoon para kunin si Muki. Para dumalo sa kanyang handog na salu-salo. Ayan, Gil. Muki. Saan ka nagmula? Tao, itapon niyo ang taong ito. Muki, bakit ka nandito? Bakit mo ako pinapansin? Tama na, araw ng kasiyahan ngayon. Ang mga bisita ay laging welcome. Anong pamilya ka galing? Ginoong Shen, ito ang kapatid kong babae. Muki, Ginoong Shen, sandali lang. Hindi ka na magtatagal. Hindi ka namatay dahil sa katapusan ng buhay mo, kundi dahil sa ibang dahilan. Maaari kong ipaliwanag. Yung isang minahanang bato na in-extract nyo noong nakaraang buwan, ay nagalit sa isang ahas na malapit ng magbago. Ito ay isang sumpa mula sa kalaban. Dalhin ang mahal na bisita na ito sa aking silid-aralan. Saan galing ang batang ito? Pumapasok ka pa sa iyong silid-aklatan para kumain. Hindi ba si Dad ang tunay mong anak na babae? Mukha kang gusto mong maging isang anak na babae na may amang iba. Ang pangalan ko ay Muki. Ako ay isang tagapag-ayos ng lupa. Kayo ay nagtataas ng red ancient mineral. Pinutol ninyo ang kanilang dragon vein. Kahit hindi ninyo a-report saksiya, asahan mong magagalit sila. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo sinabi iyon kay tatay, hindi siya magkakaroon ng atake.
Maaari kong iligtas si Ginoong Shen. Tara. Hindi ito possible. Lahat ng mga palatandaan ng pagkatalo ay nawala. Ginoong Mokie, kung hindi ka magagalit, tawagin mo akong Tioer. Kailangan agad itigil ang pagmimina ng ruby na iyon. Kailangan din makipag-usap sa ahas. Agad itigil ang operasyon. Ayan, Gil. Moki, kailangan ko ang tulong mo sa susunod na mga bagay. Mom at Dad. Guro Moki, dumarami na ang mga gamu-gamu. Kailangan ko ng isang buong piraso. Nagawa sa purong ginto, na nakatali sa pulang lubid. Kapatid na Moki, ano ang ginagawa mo? Hindi maganda ang bagay na ito. Hayaan kitang sirain ito. Mukhang masyado kitang pinalampas sa pagiging matigas ang ulo. Sinira mo ang batas ng pagbaba. Maaaring mapanganib ang buhay ng buong grupo ngayong linggo. Moki, nanapak ka kay Xur. Umalis ka na at magpatawad sa sarili. Huli na ang lahat. Naging malabo na ang paligid na saan si Moki. Sixwexu ang matabang babae. Sixwexu ang matabang babae. Kakainin ko ang sustansya mo. Huwag kang lumapit. Pasensya na, Xiao Jing. Sixui ang mataba. Tulungan mo ako. Ayos ka lang ba? Moki, mabangis. Huwag mo akong iwan. Maliit na itim. Pakawalan mo ako. Maging isa tayo. Maging aking sustansya. Araw-araw na apoy. Pumunta. Maging mabait ka at hayaan mo akong kunin ang inang uod mula sa iyong katawan. Ah! Lumabas ka dito. Xiao Jing. Masyado nang sanay si Moki na magsinungaling. Tumahimik ka. Tungkol sa pagharang mo sa akin. Hindi ko pa naayos ang mga bayarin ko. Nakakainis. Ito ay mula kay Tiayu para kay Xiao Moki. Salamat, Tiayu. Nako, nawala ko ang isang bag. Iyon ay regalo ni Kuya Iche sa akin. Nakita kong ninakaw ni Miss Moki ang bag. Kapatid na Moki, bakit mo ako ginaganyan? Moki, hindi mo ako pinatawad. Ibalik mo ang bag kay Moksui. Ibalik mo ang bag kay Moksui. Moki, kapatid, kung gusto mo, ibibigay ko na lang sayo. Sabi mo, may package kang siyam sa Monkey Furnace. Pero sige, siyam ay kuya ko. Tama ang sinabi niya. Ang pangalan ko ay Yanli. Hindi kayo pamilyar sa pangalan ko. Pero isa ko pang pangalan ay Kuya 4, Kuya 5. Dumating na kayo. Kung hindi ako babalik, mabubuli ka na naman. Si Moki ay aking nakababatang kapatid na babae. Lahat ng suot at gamit niya ay akin ang disenyo. Bakit ko pa kailangan nakawin ang bag mo? Impossible iyon. Si Yun Maksu iyon. Siya ang nagbayad sa akin. Kayo pala ang nangbubuli sa kapatid ko. Nasa blacklist ako ng pamilya Xiao Haoyun na binili ko. Ako si Bai Mu. Magaling si Xiao Qi. Dumating ako para tumulong sa iyong pag-aalaga. Diyos ng medisina si Bai Mu. Si Moki, matigas ang ulo. Maaari mo bang tulungan akong makuha ang perma ni Master Shan? Xiao Qi, paano ka inaalagaan ni Jiang Qingxi? Nakatira ka sa ganitong kaliit na sira-sirang bahay. Binili ko ang lahat ng mga villa dito. Si Xiao Qi, mabuti ba na makasama ang mga kapatid mo mula ngayon? Ang mga ginawa mong kabutihan. Nawalan ka ng dangal ang pamilya ng yun. Tatay, natatakot akong iwanan. Kailangan nating ipahayag ni Moki para maibalik ang epekto. Umalis na si Moki. Epektibo pa ba ang batas? Babalik na agad ang guro sa bansa. Sakripisyo. Siguradong magagawa ito ng maayos. Anong sakripisyo? Kuya, baka nagkamali ka ng narinig. Kakatapos lang akong pagsabihan ng tatay. Kakatapos lang akong pagsabihan ng tatay. Kakatapos lang akong pagsabihan ng tatay.